Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga ng mga nagtitrending, nag-iinit at talaga namang napaka-latest na issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya ay nung pumunta si Kalingap Val Santos Matubang sa bahay dati nila Ate Erica, ay nakausap niya nga ang tita nito, ang lolo nito at ang lola niya. At dito nga nilabas ng hinaindi ng kanyang tita na talagang simula daw nagkapera sila Ate Erica ay nagbago na daw ang kanyang ugali. Dati kasi nung wala pa silang pera ay damay-damay at sama-sama daw silang magpapamilya. Ngunit ngayon ay bigla na lang daw nilang iniwan ang kanyang pamilya at hindi na kinakamusta. Nagtampo rin naman po kami kaunti sa kanila kasi po nung time po na 50-50 na rin po yan si mama eh. Swerte na lang po at nabuhay pa. Nung bagong taon na agaw-agaw na rin po yan, eh, nagtampo rin po ako sa kanila kasi nakuha pa po nila kasing maghanda, nung bagong taon magpakasaya. Sa halip na kami nasa ospital, nung time na yun. Talagang hindi naman baga po sa Kuya Val, grabe, nasabon mo ako dun na naiingit. Naiingit ka pero. Hindi po kuya, hindi ako naiingit. Ang ano ko lang po talaga yung kagaya po nung dati nung wala pa silang mga pera, yung damay-damay kami. Yung tulong-tulong kami pag ang Dati okay sila, no? Na maganda yung relasyon nyo. Eh ngayon po kasi kung parang nagkapera, iba na. Opo, yun po yung isinasama ko lang din po ng loob sa kanila. Dapat di sila nagbago. Kung sakali mang Dagdag pa ng tita ni Ate Erica ay sinabi niya nga na napaka-fake news daw ng mga kumakalat na balita na sinusustentuhan pa daw ni Ate Erica ang kanyang lolo at lola, pati na rin ang kanyang pamilya na naiwan. Sapagkat ang sa katotohanan daw ay talagang hindi na nga daw sila pinapansin at hindi na nga sila kinakausap o kinakamusta man lang ni Ate Erica. Hindi rin totoo na buwan-buwan ay nakakakuha daw sila ng sustento galing kay Ate Erica. Kaya naman gusto rin daw nilang linawin sa mga tao ang bagay na ito sapagkat parang ginagamit na nga lang daw nila Ate Erica at ng kanyang ate na si Sheila May ang kanilang lolo at lola para magkaroon pa ng pera. Bas na mga ilaber na kami daw po ay natatakot na iniwan kami nila Erica dahil nawalan daw po kami ng sustento. Pinapaliwanag ko po sa inyo ilaber, hindi singkunduling, hindi yan si Erica sa aming nagpalamon. Wala kaming natatanggap yan na sustento, sinasabi ninyo. sa akin lang, halimbawa talagang desididong umalis sa Kalinga, sana isinama kayo sa pag-alis para matulungan kayo. Hindi ko na sabi nga daw, bon-bon binibigyan. Yan nga po yung masakit. Pula pala. Yan po yung gusto nilang palabasin na umano po yung lolo na naman nila. Gagawin na naman po nilang patanginan yung lolo nila para sumikat na naman sila. Para maniwala na naman po ang tao. Nung umpisa po, nagamit yung lolo. Kaya sabi po namin, tama na papa, hayaan na natin sila. Manuloko pala yun, yung ginawa ang gusto ko po talaga, siyempre po nakakahiya lalabas ka ng bahay, parang hindi ka na proud sa sarili mo, iisip mo na po doon sa mga tao nakakakita sa iyo, gayang ka. Ano mensahe mo kay Erica? Ayan, naka-vlog tayo. Sabi naman ng tita ni Ate Erica ay kung may masasabi din daw siya kay Ate Erica, ay mabait naman daw ito at talagang tumutulong naman sapagkat talagang kilala naman nila ito simula pagkabata. Ngunit ang problema nga lang ay nadala daw talaga si Ate Erica sa ugali ng kanyang ate na si Sheila May. Kaya naman ngayon ay talagang hindi na rin niya ito makita at hindi na rin sila nito kinakamusta simula nung iniwan nila ang kanyang pamilya at bumukod sila kasama ang kanyang ate. Sabi naman ni Kuya Val Santos Matubang ay may balak daw siya na papuntahin si Erica at si Sheila May
at pagharap-harapin kasama ang lolo at lola pati na rin ang tita nito na marami. Umano po yung lolo na naman nila. Gagawin na naman po nilang patanginan yung lolo nila para sumikat na naman sila. Para maniwala na naman po ang tao. Nung umpisa po, nagamit yung lolo. Kaya sabi po namin, tama na papa, hayaan na natin sila. Manluloko pala yun, yung ginawa Ang nila. gusto ko po talaga, siyempre po nakakahiya lalabas ka ng bahay, parang hindi ka na proud sa sarili mo, iisip mo na po doon sa mga tao nakakakita sa iyo, gayang ka. Ano misaya mo kay Erika? Ayan, naka-vlog tayo. Ano misaya mo kay Erika? Kay Erika naman po, wala naman po akong sama ng loob dyan sa bata na yan. Kasi kung sa mabait naman po, mabait yung bata na yan. Matulungin din naman po yan. Kaso lang, nadala lang po nito ni ate niya. Kasi kaling magkasunduin ko kayo. Ayag ka na magkasundo kayo doon sa kabila. Hindi na muna po, sir. Hindi muna? Hindi na muna, sir. Kasi ang gagawin ko, puntahan ko si Erika sa si Silami, papuntahin ko dito para magkasundo Ayaw kayo. na rin po nung kapo. Tinanong naman ni Kuya Val Santos Matubang ang lolo ni Ate Erika kung gusto niya pa bang makipag-ayos kay Ate Erika at kay Sheila May. Ngunit sabi nga ng lolo at lola nila Ate Erika ay ayaw na daw nila makipag-ayos sapagkat hindi na daw nila kaya ang mga nasabi nito sa kanila. Sinabihan kasi ni Sheila May o ng ate ni Ate Erika ang kanyang lolo na mukha daw silang pera. Kaya naman sobrang sakit daw nitong masabihan para sa lolo ni Ate Erika sapagkat sila mismo ang nagpalaki, nagsustento at nagpaaral kay Ate Erika at kay Sheila May. Kung sakali tayo na puntahan ko sila Erika, Silami, para magkasundo kayo, payag ka? Ay, hindi na po. Umitabang ko na po sila. Yung ginawa sa akin yung ganyan ay harang nila, pastangan nila ko ay. Ganun ba? Mali masugat mo tayo, ah. Ha? Hintay lang ang panahon. Pag nagbago sila, pero wala na sa akin. Bakit ay parang masamang lubos sa papo mo? Ikaw nang magsabihan ng mukhang kwarta, ganyan. Aba, nung kwarta ang bigyan sa akin? At sabihin nila, Siya may sabi mukhang kwarta ka. sisilam, Mukhang kwarta ka daw? itong tanda kong ito, sabihin ako ng ganyan. Walang kaugali. Grabe naman. Hindi dapat bilang isang apo, huwag magsalita ng ganon. Sa lulo na sabihang mukhang pera. Saan sila nang galing? Sa amin, nagpalaki. Kami nagparal, kami nagpalaki kanila. Sabi nga ng lolo ni Ate Erika ay hindi na daw talaga nila hinahangad na magkaayos sila ng kanyang mga apo. Maski nga daw ng mama nito sapagkat imbis daw na ituwid ng mama nila Ate Erika ang mga pagkakamali na ginagawa nila sa lolo at lola nila na nagpalaki sa kanila ay hindi daw ganito ang nangyari sapagkat kumampi pa daw ang mama ni Ate Erika at ni Sheila May sa kanilang dalawa kahit na marami silang nagawang masama sa kanyang lolo at lola at mga nasabi na talaga namang dumurog sa puso ng kanilang lolo. Sabi nga ng lolo ni Ate Erika ay parang wala na daw talagang pag-asa dahil ayaw niya na rin makita ang dalawa dahil feeling niya daw ay talagang nalapastangan siya sa mga sinabi sa kanya ng mga apo na kanyang pinalaki. Ayaw ko na. Hindi kayo magkasurundo. Hindi ko na hinagad na mag-aalis pa kami. Maski yung ina niya. Yung ina wala din namang kwansana. Anak mo yung ina. Po. Pero bakit ayaw mong anak mo? Ay, hindi nga po marunong magpangaral sa anak. Dapat isang magulang, pangaralan yung anak niya para matuwid. Matuwid yung mga anak nila. Eh wala. Kampi pa. Kampi pa. Kampi pa dun sa anak. Pinagsisiraan pa nga yung nanay niya. Yan daw ay talagang naghahambog lang. Magkasakit. Bakit ganun sila? Ay, ewan ko dun. Hindi ko alam. Ha? Ilabe. Ay, lovers, gumagawa ng kasinungalingan yung iba. Kaya- Yung Ima Torres po ang laging araw-araw ni Sheila May kausap. Ima Ima Torres. Torres. Ima Torres. Lagi yung kausap nila. Yung namumuno po sa Ilabe. Parehas po sila ng Ilabe. Tamang panggawa ng kwento. Puro paninira. Pangkalkal.
Hanggang dito na lamang muna ang ating napaka-latest at napakainit na issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!